Hello guys! Pang-asar naman to. Wala pang denti. Hello guys! Ano ba ang pwede natin pag-usapan for tonight? Ito. Ito. Ito? 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 Ano nga bang pwede natin pag-usapan? Huwag namang malikot. Ano ba pwede natin pag-usapan for tonight? Kasi hindi ko lang kung paano ko na naman uumpisahan. Hindi ko na paano uumpisahan. Okay. Okay. Alam ko na. Kasi, dun sa unang vlog natin, huwag malikot ha. Dun sa unang vlog natin guys, di ba? Nagayos ako ng mga damit ni baby, yung mga hindi nakasya sa kanya. Yung pinag-usapan natin, guys, is yung pagpili ng size ng damit. So, ngayon, nireview ko yung video na yun. Grabe, ang dami ko palang puro, ganito. Which is, hindi ko pala na-i-explain ng ayos kung bakit. Aray, ano yun? Kapre yun. Baka madali mo si baby. No. Wala. Ayan, tingnan mo. Ganito po yung kalikot. Diba? Wala. Ganyan po kalikot yung ating mga batuta. Yan, ha? Kasi pala yun. Tawag mo, mag-miss ka rin. Ano yung mga kalikot. Kasi nasabi ko lang doon na magandang tingnan sa bata, ganyan. Pero, another thing is, bukod kasi doon sa magandang tingnan isuot sa bata, yung damit, is, di ba, kapag bumili tayo ng size na malaki sa batang damit, syempre, araw-araw natin sinusuot yan sa kanila. Araw-araw din nilang nalalabhan yun, natin nalalabhan. So, parang, ang point ko doon is, sayang naman kung yung malaki yung size na isusot mo sa bata, tapos kung kailan dumating yung time na eksakto na sa kanya, is pangit na yung damit, luma na, kasi kakalaban natin. So yun, kaya naanuhan ko na mas gusto ko talaga eksaktong size lang sa kanila. Tapos, Mama. yung presyo naman yun, Mama. ano yun? See what badan. Si tama badan. Tapos yun, di ba, ang binili nga namin is yung mga yung tipong hanggang 2-week sets ng damit. Kasi para at least meron kaming span of time para malabahan yung mga damit ni baby. Kasi di ba winter season nga nung ipinanganak si baby namin. So, malamig na dito. So, mahirap magpatuyo ng damit. So, yung presyo nun guys, hindi naman necessarily na ang bilhin mo is yung mamahalin. Kasi diba, iba't iba din naman klase ng damit dito, mga mitatak, ganon. So, hindi naman necessarily na ang bilhin mong damit sa anak mo is sobrang, yung kumbaga mamahalin. Kasi, isa na nga yun, madali siyang mapapagliitan. Tapos, hindi mo naman pwedeng ipilit na isuot sa kanya yon dahil lang sa may tatak siya, di ba? So, yung halos yung binili namin ay mura lang siya, pero maganda naman yung quality niya. Which is, doon namin sila binili halos, Kiabi yung tatak ng damit niya. Tapos yung quality niya talaga, magaganda din naman talaga. Kaya talagang, I think marirecommend ko din na bumili din kayo doon, lalo na yung mga first time mom, ganyan, na nagpe-prepare para sa kanilang mga anak. Alex, huwag kang malikot! No, fatto, Alexa, una sorpresa. Ho fatto così, sono andato così e poi ho fatto boom! Cosa ha fatto? Purtroppo non trovo la risposta alla domanda. Alexa, Stop! non sto parlando con te. Ok. Tapos yun, guys. Tapos, so, ano ba yung pwedeng
pwede ding gawin natin kapag yung tapos na yung damit na yun sa kanya or hindi na kasya sa kanya. Actually guys, hindi naman sayang yung mga damit na binibili namin dito. Kasi, yung mga damit namin dito na binibili na hindi na kasya sa amin or sabihin na natin, pwedeng sabihin na natin ayaw na natin gamitin or ganyan. Especially sa mga bata, no? Kasi sila talaga yung kailangang ibili ng damit halos hindi naman kada winter or hindi naman kada season kailangan nilang bumili. Pero sila kasi guys yung malimit kasi sila yung talagang mabilis lumaki. Kaya kailangan talaga natin na mag-alat ng budget sa kanila para sa damit pa lang nila dito ha. Yan. Pero, di ba, lagi ko sinasabi, hindi kailangang mahal yung mga damit ninyo. Importante, titingnan nyo yung quality ng damit. Kasi meron nga, actually guys, meron ding mga mamahaling damit ha, na yung quality din niya, hindi naman din ganun kaganda. Parang, tingin ko ha, kasi kumbaga, nakakabili din naman kami dito ng ibang itatak ng damit eh. Pero, minsan lang yun, pag may pera. Pag may extra money kami. Tapos yun, tinitingnan ko talaga quality ng damit. Basta yung magandang quality ng damit, malinis yung pagkakaano niya, yung style ng damit niya, tapos yung comfortable nila sa mga bata. Yun. Tapos, ano ba yung ginagawa namin sa mga damit na to na maliliit na? Well guys, dito, yun sa mga maliliit na damit na nila, pwede kasi, meron kasi ditong yellow na lalagyan. Caritas yung pangalan. So, pwede mo dun ilagay yung mga damit mong luma. Ano siya? Parang donation ng mga damit. Caritas. Donation mo ng mga damit, lumang gamit. Halos damit. Bag, sapatos. Na, kinokollect nila yun. Na, siguro, yun yung mga damit na pinamimigay din nila sa mga less fortunate or di kaya sa mga may mga calamity, ganan. Yun, mga dinodonate din nila doon. So, doon nila iniipon. Pwede, another thing, kung meron kayong mga kamag-anak, kaibigan, na may mga anak din sila na mas bata sa baby nyo, yung mga pinagliitan nun, yun, binibigay din namin sa kanila. Tapos, ang nakakatuwa dito guys, kami, kagaya namin, may mga kaibigan din kami na yung anak nila mas malaki kay Alex. So, kapag pag mga hindi nakasya sa mga anak nila yung damit nila, nagme-message sila or nagtatawagan kami, ganun, "Oy Mars, meron akong lumang damit dito ni ganito, baka gusto mo." Sabi ko, "Sige, dalhin nyo dito." Ganun. Tapos pipiliin na lang namin kung alin yung kasya sa kanya. Tapos kung alin yung hindi na kasya o di kaya, halimbawa, yung damit na yun naman, pag binigay sa'yo, syempre, pasalamat ka doon dahil binigyan ka ng gamit nila, no? So, ikaw na lang yung bahala doon kung halimbawa, kung gagamitin mo siya or kung hindi na, di ilagay mo na lang doon sa pang-donate mo doon sa Caritas, no? So, ganun din yung ginagawa namin sa mga damit ng malilit namin. Yung kay Alex, halos yung damit niya ha, yung mga pinagliitan niyang damit, na masasabi ko rin namang hindi naman din ganun kagasgas kasi nga, syempre mga baby pa, mga yan, ganyan. So, yung mga damit niya, pinamigay na lang din namin yung mga malilit na sa kanya. Tapos, ito, yan. Kagaya niyan itong kay Baby Alexa namin. Yung mga damit niyang maliliit, guys. Naka-ready na yun. Kasi, nasa tiyan ko pa lang si Baby Alexa. Si Baby Alexa. Alexa tawag kasi yun yung ginawang nickname ni Alex doon eh. Pero, ang pangalan niya is Alessandra Lee. So, nasa tiyan ko pa lang si Baby nung nagpe-prepare kami ng mga gamit niya. Yung mga kaibigan ko, nung makita nila yung mga gamit ni Baby, sabi, nagbibiran kami, "Oy, huwag mo nang anuhin yan ha, huwag mo kakalumain yung gamit, ganun, at pahinga mo na sa akin, ganyan. Oy, yung ano nga, pinagliitan, huwag mo kong kakalimutan, bigay mo sa akin." So, yun. So, itong mga pinagliitan ngayon ni Alexa, i-divide natin siya into 3. Kasi, meron akong 3 kaibigan na nagsabi sa akin na yung pinagliitan daw ng baby ko ay kanila na lang. So, yun yung ating inipon ngayon. Papakita ko sa inyo guys kung gaano lang kaunti yung ginamit ni Baby Alexa
sa loob ng 3 months. Okay, at ito. Hi guys! Hi guys! Alex, alisin mo yan. Riserva tutto. Riserva tutto perché ho fatto prima tutto. Isot mo muna yan. Isot mo muna yan. No, dito ka. Look guys, ito lang talaga. Inipo namin siya kasi di ba tandaan nyo nung last na nag-vlog ako. So nilabhan namin lahat ng mga damit ni baby. Yung last na yung mga damit ni baby na ginamit niya sa loob ng 3 months. Alex, why you didn't armadyo? So yan guys, dito lang halos umikot yung halos 3 months ni baby. Yung halos 3 months ni baby. Gusto siya mo L'ho dato io. Perché piange tu? forse cade. Dito lang halos guys Basta. umikot. Tingnan nyo naman. Umikot yung damit niya. Ito lang guys. Ito lang. Yung halos naging damit niya. Na talagang pinagpauli-uli namin siya sa loob ng 3 months. Ah, baby! Okay. Wait muna. Umiiyak kasi ang baby. Okay. Ito yun guys. So, tingnan nyo naman. Dito lang halos umikot yung 3 months na damit ni baby Alexa. Ito lang yung halos everyday used na damit ni baby. Plus, ito nga, di ba, sando, body, yan. Tapos, ito na guys, yan yung mga damit niya. Ito yun. Yan. Ito. Then, yan. Puro guys, ganun. Halos. So, yan. Actually guys, yung ganitong mga damit, dito talaga guys, ano nila to, pantulog lang nila. Nakakatuwa yung pantulog lang nila to. Pero, para sa akin, ang ganda-ganda niya, para pantulog lang. Kaya, pag lumalabas kami ni baby, total naka-stroller naman siya, nasa loob din ng kanyang stroller, hindi naman laging nakalabas. No? Ito yung mga sinusuot niya, kasi medyo makapal dito guys. Kaya, safe din siya para sa lamig, kontra lamig. Ganyan. Ito lang guys. Dito umikot halos yung 2 weeks ni baby, yung 3 months ni baby na damit. Kaya tingnan nyo naman guys, sulit na sulit naman. Sulit na sulit siya na gamitin kasi ang cute-cute tingnan ni baby sa mga damit na to. At super ano ako sa kanya. So, yung tawag dito, yung kontentong-kontento ko talaga sa kanila. Naisuot niya lahat ng to. Naging komportable siya. Tapos, ito din guys, susunod niya hanggang halos ngayon yung mga damit niya. 3 months. Pero syempre, mga style naman ulit. No? 3 months naman. Pero halos, ito din, cotton. Yung pang araw-araw niyang damit. Tapos, ito na nga. So, itong mga damit na to guys, ang gaganda pa niya. Kaya, hindi rin siya sayang kasi ibibigay naman natin siya doon sa mga kaibigan namin na ano, yung na magbe-baby or yung mga tawag dito mga, yung isa kasi manganganak ngayong February, yung isa naman nanganak ng December, yung isa by August. Kaya i-divide natin to into 3 sa kanila para at least pagdating naman ng ano, alam niyo yung magagamit din nila to. As in, makakatulong din sa kanila kasi sila, di ba, nag-prepare din naman sila ng damit para sa mga anak nila. Pero,
na to, makakatulong din to sa kanila pang everyday na damit ng mga ng baby nila na pang araw-araw na suot. So, yun. Tapos, i-add ko na rin dito sa vlog na to yung para sa mga newly mom. Para sa newly mom na kung ano ba yung nilagay ko sa hospital bag namin nung nag-deliver ako kay baby Alessandra. Ito guys, yung cotton na ganito. Nag-prepare ako ng ganito plus body plus yung sombrero at saka itong sa kamay. Yung gloves na to. Yan lang yung magkakasama sa isang set na pinirepair ko sa kanya. Gloves, sombrero, tapos itong sando, plus isang ganito. Yan. Nag-prepare ako dito ng 4 sets nito. Kasi usually, dito, kapag okay naman yung delivery mo, after 3 days, pwede ka nang umuwi. So, nag-prepare ako ng 4 sets nito. Puro ganito. Isang ganito, tsaka mga ganito. Lahat. Plus, nag-prepare ako ng isang ito. Yung ganito, para sa pang-uwi niya. Yung ganitong tela. Tapos, hindi ko naman nagamit guys tong maliit na to. Nasaan ba yun? Ito guys, hindi ko siya nagamit. Kasi, sabi sa hospital, yun naman daw kuko ng baby is malambot. So, no need na daw lagyan ito. So, hindi nila pinalagyan sa hospital. Kaya halos ang ginamit lang sa hospital guys ay yung body, tas ito, at saka yung sombrero. So, yun. Tapos, yun. Nag-prepare din ako guys sa akin ng pantulog. Pantulog. Yung damit na isunod ko dun sa hospital is isang set ng, yung magkahiwalay siya guys. Kasi based on experience ko kay Alex, ang nadala kong damit sa kanya is yung isang dress na mahaba. Which is naging uncomfortable sa akin guys. Kasi di ba nagbe-breastfeed ako. Pag nagbe-breastfeed ako, so kailangan kong pumunta sa kama ulit, sa higaan ulit, magkumot, tapos itataas ko yung damit ko. Medyo malamig, kaya sabi ko, napaka-skomodo nito. Kaya nitong nag-ano ko kay Alessandra, parang naging tanda sa akin na, ngayon dapat ang pipiliin kong damit is yung babataas. Para at least, hindi nalalamigan yung paa kapag magbe-breastfeed ka. So, yun.